Isang pinagpalang umaga po, mga kapatid. Morning. Palagpagan nga natin ang ating Panginoon sa malakas sa palagpagan. Alam ko ang isa po sa napansin ko ngayong umaga po sa bless. Talaga naman po, kahit na maulan, kami po kalintan sa pagising namin sa umaga, nagmamadali kami. Maganda yung panahon. Maya-maya lumakas yung ulan. So, kahit ganun ang sitwasyon, lagi nating pina-priority si Lord. Amen? Ang dami natin, no? Bukod po doon, yung pamilya ni Sis Aileen, andyan po, sama-sama silang pamilya upang manabahan. Si Brother Rooney, si Sis Siena, pamilya nila si Sis Joanna, at si Brother Raymond. So, ayan din yung anak ng Tatay Carlo, yung mag-asawa. So, hindi po pare-parehas po. May mga kadahilanan, may purpose po si Lord kung bakit nagagano'n. Pero mas masarap po kung tayo po makikita natin ang isang pamilya na nakikita natin na magkasama, sumasama, sila si Smiley po at si Brother Jonathan. Ang totoo, hindi lang sila pamilya, talagang triply family sila. Sama-sama sila lahat po. Kasi sa bahay po nila, marami po siyang mga ampon, mga kamag-anak, kaya napakarami nila. So, purihin ng Diyos kasi dahil sa ating pong paglalaan ng panahon o oras, napaparangalan po natin ang Diyos. Amen? Palakpakan nga natin ang buhay ng bawat. Natatandaan yung pabukan last Sunday ang sermon. Sino po nakakaalala? Si Pastor Johnny po ang nag-sermon. Na-bless tayo, no? Pinaiyak tayo, no? Siyempre, ganun talaga tayo mga iyakin. Isa po yung sign ng ating puso ay mahina pagdating kay Lord. Amen? Amen. Wala pong matigas na puso pagdating kay Lord. At ang mensahe po doon, last Sunday, ang sabi po doon, sabay-sabay tayong mag-mature. Lahat tayo dapat nagmamature. At ngayon po, ang ating pong mensahe ngayong umaga, ang tema po ngayong buwan, ay genuine Christian. Pakilagay nga kapatid. Ayan po. Sa mensahe po, minsan po mayroon pong mga masasakit na parte ng sermon, ng mensahe, lalo na po sa salita ng Panginoon. Dahil po mayroon mga masasakit na mensahe, ready po ba tayong masaktan? Parang ayaw nyo. Masakit po yan, pero dahil po yan sa masasakit na mensahe, hindi po dahil sa sinasaktan tayo, hindi tayo mahal ni Lord. Isa po iyan na pagpapaalala sa atin upang matutunan natin kung ano yung dapat nating lakaran. Ang dapat nating gawin. Amen? So, ngayong umaga po, ang mensahe po natin ay genuine Christian. Ayan po. Ano daw po yan? Tunay na Kristiyano. Patutungo sa pamilya. Pero bago tayo mag-umpisa, tayo po muna ay sumandaling manalangin. Dakilang Ama, salamat po Panginoon sa umaga ito, sa pagkakataon na muli. Binigyan mo kami ng laya na makapakinig muli ng iyong mensahe. Ama, loobin mo po nawa na maunawaan namin ang mensahe mo sa umaga ito. Hindi lamang, Panginoon, maunawaan, kundi itanim mo po ito sa aming puso. Aming Diyos, ipinapaubaya namin sa iyo ang araw na ito, Panginoon.
At sa patuloy na pagsama ng banal na Espiritu, siya ang patuloy na magpapaalala sa amin. Salamat po sa kaunawaan, salamat po sa mensahe, at nawa mataas ka sa aming kalagitnaan. Amen. Ang ating pong text sa umagang ito ay ating pong kinuha sa aklat po ni Joshua o Josue. Ang pag-uusapan po natin dyan ay tunay ng Kristiyano patutuo sa pamilya. Maaaring magtaka bakit tunay ng Kristiyano, bakit patutuo sa pamilya? Ang tunay ng Kristiyano ay nagsisimula ng mabuting patutuo sa loob po ng kanyang tahanan. Kaya nga sabi ko kanina sa inyo, natutuwa ako dahil yung mga pamilya o isa silang pamilya, magkasamang nananambahan. Napakasarap po sa pakiramdam ko. Sino po ba ang ayaw ng ganoon? Ang pamilya ko po, dito pa kami nakatira, maliliit po yan. Maliliit pa no po. Kasama namin lahat yan dito sa church. Pero ngayong malalaki na, may kanya-kanya ng asawa, nasa malalayo na rin na lugar. May kanya-kanya na rin buhay. Pero napakasarap po sa pakiramdam na ang isang pamilya po, pag araw ng linggo, sama-samang nananambahan, sumasamba sa Panginoon. So, dahil po dyan, sabi na tanda nyo kanina, si Yahweh daw ay, kay Yahweh ay may kagalingan. Kay Yahweh daw ay may pagpapala. Doon po sa Sunday School natin, ano po, tapos doon sa kanta nyo, kay Yahweh may kagalingan, no? Kagalingan. Kay Pastor, yung sa Sunday School, no? Kapag tayo'y magbuong pagpapakumbaba na lumalapit kay Lord, at dapat matapang tayong gumawa ng mabuti. Lagi pong meron po blessing, sabi doon. So tayo mga Kristiyano po, magagawa natin yan kapag sinabi kong mga Kristiyano, ibig sabihin, mananampalataya na po tayo. So ang atin pong pag-uusapan ngayon po dyan, yung pamumuhay ng isang tunay na Kristiyano. Ang ating pong text ay kinuha po natin dyan kay Joshua, kay Josue, chapter 24, verse 15. Ang sabi po dyan, at kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopo, Tamya, o ang mga Diyos ng mga Amoreo na sinasamba dito sa lupaing inyong tinitiran. Ngunit para sa akin at sa aking sambayan, kay Yahweh kaming maglilingkod. Sino po ba si Joshua? Kilala niyo po ba si Joshua? Si Josue. Magbibigay po tayo ng ilang background po kay Josue. Ano po? Si Josue po, siya po yung pinili ng Diyos na kapalit ni Moses. Sino po ang nagbabasa po ng kasaysayan ng Lumatipan? Mula po nung palayain ang bayan ng Diyos mula sa Ehipto. Si Josue po ang kasama-sama po ni Moses at saka si Aaron, ang kanyang kapatid. Si Josue po ay lingkod ng Diyos, lingkod ng bayan, at lingkod ng sambahayan. Hindi po tawag pumili kay Joshua. At naging tapat siya pa, na tagasunod. Bago naging tagapamuno, ano po? Tapat na tagasunod. Tapat na tagapamuno. Siya ay matagal na katuwang ni Moses sa isang haligi ng katapatan sa pagsunod. Katuwang po siya. Ano man ang ginagawa ni Moses, ano man pinagagawa sa kanya ng Lord, lagi siyang naandun. Sumusunod siya kay Moses. Nakikinig sa tinig ng Diyos. Yun po yung karakter niya, si Josue. Mababasa po natin yan sa chapter 1 ng Joshua, verse 8. Hindi rin nagsahanap ng sariling kapangyarihan, kundi kalooban ng Diyos. Ipinapakita lang natin kung anong karakter ni Josue. Si Josue ay larawan ng isang taong may takot sa Diyos. Si Josue, masunurin po siya. Isinakripisyo ang sarili para sa kapakanan ng sambahayan, ng sambayanan. Hindi niya inuna ang pansariling interes, kundi ang katuparan ng pangako ng Diyos sa Israel. May pangako. Dahil sa pangako yun, sumusunod po si
Josue. Subalit sa kabila noon, may mga kasama siyang matitigas ang ulo. Kaya pinili niya, ang sabi niya, ano ang sabi kanina? Pinapili niya ang mga Israelita. Sabi nga, kung ayaw ninyong maglingkod kay Yahweh, pumili kayo ngayon kung sino ang inyong paglilingkuran. Ang mga Diyos na pinaglingkuran ng inyong mga ninuno sa Mesopotamia niya, o ang mga Diyos ng Amorreo na sinasamba dito sa lupang ito na inyong tinitirahan. Ngunit para sa akin, sabi niya, at sa aking sambahayan, kay Yahweh kami maglilingkod. Ano po ang panawagan dito? Number 1 po, ang panawagan ng tunay na Kristiyano sa pamilya. Bakit po? Una po, lahat po tayo, nanay man po tatay, meron po tayong pananagutan, accountability sa pamilya. Responsibilidad sa Kristiyano sa loob ng tahanan, ang pananampalataya ay hindi lamang para sa simbahan. Next po, kapatid. Nasunod ba? Yan. Ang panawagan ng tunay na Kristiyano sa pamilya. Ayan po, may responsibilidad po ang bawat nanay at tatay. Sa loob ng tahanan. Sa loob ng tahanan. Nag-uumpisa po ang ating pamumuhay bilang Kristiyano sa loob ng ating tahanan. Ang pananampalataya ay hindi lamang para sa simbahan, kundi sa araw-araw na pamumuhay kasama ang pamilya. Totoo po, tayo po, mga pamilya natin, tayo po ang unang-unang magpapatuto sa kanila. Ipapakita natin sa kanila, sa mga anak natin. Kasi totoo po, hindi po madali. Kami po noon, si Sister Tess, hindi ako madaling makakaipunan noon. Taon muna ang binilang nila bago po ako. Mas nauna po yung mga anak namin. Kaya nung nakita ko rin, anong mayroon? Una, na-curious lang po ako. Anong mayroon doon? Samantala, anong araw, nagagalit din po ako sa mga born-again Christian. Kasi may karanasan po kami niyan doon sa lugar nila. Ang bahay namin, meron pong right of yan, itong kitang ito, right of yan. Maraming bahay mula sa yun ang main, yung pinakadaan, ito sa amin, sa dulo kami. Ngayon, yung isang kapitbahay namin doon, born again Christian daw sila. May church po doon. Sinaraduhan yung daanan namin. Akala nila sa amin, mga aswang, mga kalipat, sinaraduhan yung daan. Isang kami dadaan. Isa po sa dahilan kung bakit nagagalit po ako sa kanila. Pero po, bago pa nangyari yun, may sinabi na po nung binata ko kasi ako, napasama po ako sa mga fellowship na mga Christian. Pero sila doon, hindi ko alam kung bakit gano'n sila. So, hindi ko naman sila tinadjudge kung bakit sila. Pero gano'n. Pero nagagalit ako kung bakit nila sinaraduhan yung daanan. Eh kung mag-asol kami, okay lang. Hinilipan na lang, di ba? Like Uber. So, hindi po madali. Kaya ang panawagan dyan sa atin, ang patotoo dapat, ang tunay na pagiging Kristiyano, nagmumula po ito sa ating pamilya. At ang take note nyo po ito, nanay, tatay, kuya, ate, yung mga may sapat na unawa na naging Kristiyano na, mayroon na po tayong pananagutan o accountability sa ating pamilya. Ang pananampalataya hindi lamang para sa simbahan kundi sa araw-araw na pamumuhay ng pamilya. Unang Timoteo chapter 5 verse 8 ang sabi, ang sino mang hindi kumakalinga sa sarili kamag-anak, lalo na sa sariling pamilya, ay tumatalikod sa pananampalataya at masahol pa sa mga hindi mananampalataya. Meron po tayong obligasyon o pananagutan sa ating pananampalataya. Kapag masama ang ugali ng ating mga kamag-anak, sa halip na patulan o sa halip na awayin, iparamdam natin sa kanila ang love. Iparamdam natin sa kanila yung comfort. Mahirap gawin po yun. Mahirap na. Lalo na kung araw-araw ka na lang nilang ginaganon. May isa pa po tayong magagawa sa kanila. Ipag-pray natin sila. Minsan nangyayari din po yan sa akin. Kaya minsan ang mga message po, hindi lamang po ito lesson para sa mga nakikinig, kundi maging sa nagtuturo. Mahirap pong gawin. Marami po tayong kahinaan, lalo na kapag pride ang pinag-uusapan. Yan po kanina,
Pride po yun. Sabi ni Pastor, pag hindi ka humble, siyempre may pride. At sabi ng isang pastor dati na napakinggan ko, kapag ang isang pastor daw o ang isang mananampalataya, kapag inamin niya sa sarili niya na hindi siya mayabang, nag-uumpisa na siya magyabang. Kasi ang tao may mahina, may pagkakamali, pero natututo. Amen? Meron tayong natututunan araw-araw. Ang katuwang po natin sa pagbabago para na matutunan natin ang mga bagay-bagay na nais ng Panginoon ay ang salita ng Panginoon. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, sa part ng sermon, meron pong minsan masasakit. Kasi mag-uumpisa po yan sa ating sarili. Hindi po perfecto ang buhay. Nagkakamali. Lahat tayo nagkakamali. Minsan sa mga desisyon, minsan may mga pagkakamali na hindi sinasadya, nabigkas ng bibig. Pero hindi mo sinasadya. Kaya pag nabitawan na, hindi mo na mabawi. Tama? Nagkakamali. Dahil tayong tao, madalas nagkakamali. Pero salamat sa Diyos kasi meron tayong Panginoon na handang magpatawad sa atin. Kaya lang sabi ni Pastor, kailangan lumapit tayo sa Kanya ng buong may pagpapakumbaba, ng may pagmamahal. Kaya ba natin yan? Kaya! Amen! Gawin mo! Next, sabi dyan, ang pangunguna ng ama o ina bilang spiritual na leader, ang tunay na Kristiyano ay may panalangin. Ayan, ang pangunguna ng ama o ina bilang spiritual na leader, sabi dyan, ang tunay na Kristiyano ay may panalangin, disiplina, at halimbawa sa kanyang mga anak. Ipinapakita po ba natin ito sa ating mga anak? Mga nanay, tatay, o baka nakaligtaan natin manalangin, nabagsakan pa tayo sa mukha ng cellphone. Ang totoo po, isa po yan sa kainaan ng mga natin. Sinama ko na sarili ko, no? Minsan kasi gano'n, nakakaligtaan mo, no? Inantok ka ng pala, nakakalimutan mo nang mag-pray. Ngayon, sa loob ng bahay, gano'n na rin si anak, si ate, si kuya, si bunso, may kanya-kanyang cellphone, kanya-kanya din, maski sa pagkain. Realidad po ng buhay yan. Nasa halip, magkaroon ng disiplina. Ang sabi dyan, ang tunay na Kristiyano, may panalangin at disiplina. Disiplina po. Tandaan po natin, wag po natin kaligtaan ang pananalangin. Napakahalaga po yan sa atin bilang isang mga Kristiyano. Ang sabi, ang kanilang ugnayan sa Diyos ang batayan ng ugnayan sa isa't isa. Kung totoo daw tayo na may ugnayan sa Diyos, dapat ang ating pamilya lalo. At dagdagan pa natin, hindi lang sa mga anak, maging sa mga neighbor pa natin, mga kaibigan natin. Yan daw ang katibayan. Makikita dyan kung paano tayo nakikipag-ugnayan sa Diyos. Next, ang tunay na Kristiyano ay nangunguna sa paglilingkod sa Diyos. Minsan po, mahirap pong gawin, manguna. Sino na po ba dito ang willing? Ang paglilingkod po sa Diyos, hindi po pare-parehas. Marami po. Sa isang simbahan, katulad dito sa atin, no? Napakaraming, kaya nga po doon pa lang sa fivefold ministry, meron po siyang apostle, meron po siyang evangelist, merong prophet, merong pastor, merong teacher, magkanya-kanya po siyang designation. Sa simbahan po, meron din po, simula po sa pastor, mga elders, at meron po siyang mga associate pastor, meron siyang mga leaders, meron siyang men's ministry, women's ministry, meron siyang worship ministry, may health ministry, marami po. So, ibig sabihin po, kung tayo, bilang mga mananampalataya, dapat magagaling tayo. Manguna tayo sa paglilingkod. Ano bang ibig sabihin ito? Hindi lamang po ito sa pagpapahayag po ng Ebanghelyo. Marami pong pwedeng gawin. Halimbawa po ni Joshua. Sabi din ni Joshua, hindi lamang siya pinuno, kay Joshua, hindi lamang siya pinuno ng bayan, kundi pinuno rin ang kanyang tahanan sa pananampalataya. Kasi,
Mahirap pasunurin ang sambayanan kung sa pamilya mo rin, hindi mo rin ito kayang pasunurin. Nag-uumpisa po lagi sa pamilya. May isa po akong kwento po. Sa isang seminar po namin, ito po ang katotohanan po sa ating komunidad o sa bayan. Ang isa pong nakikita, solusyon kita ko po, doon sa mga PDL o galing po sa loob po ng bilangguan, may mga kinakaunsiling po ako at madalas pong sinasabi nila ang problema nila sa pamilya. Problema sa asawa, problema basta sa pamilya. Ang problema ngayon, nag-uudyok minsan sa kanila upang sila ay makagawa ng hindi tama. So sa madaling salita, tayo mismo, lalo na sa ating mga Kristiyano, tayo sa ating magpapasimula. Tayo ang maggagabay, tayo ang magtuturo sa ating mga anak. Sabi ko dyan, ang Kristiyano ay hindi lamang sa simbahan ang iniisip kundi sa tahanan. Katulad po nito, hindi lamang po yung kawan ng Diyos na kanyang pinamahalaan. Si Moses po, kung sa mga nagbabasa po ng Biblia, ang kasaysayan po noon, si Moses hindi po siya nakarating sa promised land. Ano po? Hindi po siya nakarating doon. Kaya ang nagpatuloy ng misyon na yon ay si Josue at masalimuot po doon na ang mga pinagdaanan na kasi po labanan yon. Kailangan magpunta sila doon sa lugar na yon. Doon sila titira dahil yun ang pangako sa kanila ng Diyos. Pero bago nila makuha yun, meron pong matinding laban na kinaharap nila doon. Ang mga nakatira doon, ang sinasabi po ng Biblia, malalaking tao. So, ibig sabihin, tayo mga Pilipino, ang diliit natin. Yung mga nakatira doon, malalaking tao. Pero tinalo po nila yun. Kasi yun, yung lupang yun, ay yun ang ipinangako ng Diyos. At yun doon sila dinala ng ating Panginoon. Next, ang sabi dyan, mag-umpisa sa pananalangin. Ito po, practical application po ito. Mag-umpisa ng panalangin sa bahay. Magturo ng salita ng Diyos sa mga anak. Kailangan po natin gawin yan. Deuteronomy chapter 6 verse 6 hanggang 7. Anong sabi? Huwag ninyong kalilimutan ang mga utos na ito na ipinigay ko sa inyo. Ngayon, ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-usapan ninyo ito kapag kayo'y nasa inyong mga bahay at kapag naglalakad, kapag nakahiga at kapag babagod kayo. Sa madaling salita, wala pong oras. Kaya kung natatandaan po doon sa chapter 1 verse 8 ng kay Joshua, kay Josue, pagbulayan ninyo ito araw at gabi. So wala pong limitasyon. Ang pagtuturo sa mga anak, ang sabi niya, huwag ninyong kalilimutan ang mga utos na ito na ibinigay ko sa inyo ngayon. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak. Ituro. Kapag inutos po ng Diyos, kailangan po natin yan gawin mo, sundin. Kung minsan, mahirap magturo sa mga anak, tama? Mas magagaling pa yung mga anak at mga pilosopo paminsan. Pero sa POTC, wala niya na, no? Wala dito, no? Patahimik. Sa POTC, ang mga bata ay mababait. Amen. Masunurin. Amen. Ganoon sa POTC. Alam mo bakit? Wala sana sila ngayon dito kung hindi sila masunurin. So, isa pong sign na ang mga magulang po itinuturo sa mga anak. Ngayon, kung hindi man po ninyo nakakasama ang mga anak, siguro may mga ibang kadahilanan. So, ipag-pray natin. Patuloy natin na ipag-pray na maging sila man makasama natin sa pananambahan. Kasi po, ang ganitong pagkakataon ay isa pong pribileyo. Baka di na natin ito magawa o maranasan ng ating mga anak. Binibigyan po tayo lagi ng Panginoon ng pagkakataon. At kapag yan po ay naranasan natin, wala pong ibang magbibinipisyo po yan.
kundi tayo rin. Amen? Amen. Next, ang sabi dyan, huwag ipasa sa simbahan lamang ang espiritual na tungkulin. Pangalaga po ito, mga nanay, tatay, ate, kuya. Huwag natin iasa lang sa church. Halimbawa, ako po noon, yung mga anak ko nasa kids at nasa youth po. Pagdating sa bahay, kung dyan pa po kami nakatira, pagdating po na may araw po kasi doon na mayroon kaming Bible study doon. At meron dati kami doon sa Bible study namin, sa pamilya namin, marami pong dumadalo doon. Marami pong Bible study ang dati dito ng mga nawala po, napabayaan lang dito din sa Nagdagpapag. Pero doon sa amin po, meron doon kaming kapitbahay na dati, lagi kaming tinatakuan. Pero purihin ng Diyos, kahit sa pamilya sila na andyan. Amen. Palakpakan nga natin ang Panginoon. Alam niyo po, hindi ito bunga ng sarili namin, ng natin. Kundi ito ay niloloob ng Diyos upang sila ay makapakinig, upang madala sa kanyang harapan. Ginagamit lang tayo ng Panginoon to share the gospel. Ipakilala natin, ipaalam natin kung anong kabutihan ni Lord na ginagawa sa buhay natin. O, si pastor naman ba't ngayon wala ka pang bahay, wala ka pang ganyan. Hindi po yon ang blessing o biyaya ng ating hinahangad kay Lord. Dagdag na lang po yan. Ang pangunahin po doon, sinakalam, tinuro po ni pastor. First Sunday yun sa Sunday School. Ang unang-una pong biyaya na tinanggap natin ay ang kaligtasan. Siyempre! Iyon po yun, kaligtasan. Tandaan po natin, ang tinanggap po natin ay hindi mga material na bagay. Dagdag na lang po yan. Siguraduhin po natin na kung sakaling bukas o pagdiwating na yung sinasabi ng Lord o ng Biblia, nawa, sure tayo. Sigurado tayo. Kumapit tayo sa ating pananampalataya kay Lord. Ikalawa, ang sabi dyan, ang epekto ng mabuting patutuo sa bahay. May epekto po yan. Tayo bilang mga Kristiyano, mayroon pong mga testimony, karanasan sa buhay. Magmula nung tayo tumanggap, nung makilala natin si Kristo, unti-unti po, mayroon pong nangyayari sa buhay natin. Ang iba po, masakit. Yung iba, sabihin natin, malungkot. Pero kadalasan po dyan, nagiging unti-unti maayos, payapa ang buhay. Hindi ka man mayaman, pero nagiging masaya at payapa ang buhay mo. Amen. Pag nagka-problema ka, taranta ka na. Dati-dati, nag-aalala ka. Kumakain ka pa lang ngayon at kumakain. Ano kayong kakainin namin bukas? Nag-aalala ka na, nagkakain bukas, hindi ka pa natatapos kumain. Minsan ganun po tayo. Ang sabi po ng Bible doon huwag mong alalahanin ang bukas. Bahala siyang maproblema sa kanya. Sapat na yung ngayon. So, mayroon pong epekto ang mabuting patutuo sa loob ng bahay. Una, ang kabataan ay natuturuan ng takot sa Diyos. Natuturuan natin sila na magkaroon ng takot sa Diyos. Kasi tayo ang kasama sa bahay, tayo yung may pagkakataon upang magturo sa kanila. So, iyon po ang una nating mission sa buhay bilang mga Kristiyano. Dapat tayo ay maging patuto sa kanila. Tayo ang magtuturo sa kanila. At kung ano ang nakikita ng mga anak natin sa atin, ang may kasabi nga dyan parang nagiging routine na rin nila, nakakasanayan na. Pero dapat ipaunawa natin sa kanila na hindi ito tradisyon, kundi ito dapat ang nararapat gawin para maparangal ng Diyos. Kasi baka iniisip natin, ang karamihan po sa mga Christian church pag sumimba sila sa isang simbahan, born again na sila. Hindi po ganoon yon. Dapat maunawaan natin kung bakit tayo nandito sa church. Sabi po kanina sa Sunday School, sa tinuro, kaya pumupunta daw sa church ang tao para manalangin. Sumamba. Sa turo po yan sa Sunday School ni Pastor. 5 po yun. So kaya tayo nandito para umawit, sumamba, manalangin, makipag-fellowship, at ibigay kung hindi natin kaya kay Lord.
Yung minsan na para bang sa bahay natin hindi natin nararamdaman ang presence ng God. Kaya tayo pumupunta sa church para maramdaman natin ang kanyang pagkilos. So napakabuti po ng Panginoon sa bawat buhay. Ang sabi dito, ang kabataan ay natuturuan ng takot sa Diyos. Sabi diyan sa Proverbs chapter 22 verse 6, turuan mo ang bata sa dapat niyang lakaran. May mga, ang ilang kapatid dito, paborito yan eh. Lagi nila binabanggit yan eh. Ituro sa bata ang dapat niyang lakaran. Sabi niya, turuan ang mga bata sa dapat lakaran. Nag-uumpisa ito sa isang buhay. Ang pagkakaroon ng debosyon at panalangin at pagkakaisa sa pamilya ay patutuo ng Kristiyano buhay. So, napakahalaga po nito sa isang pamilya. Pero minsan, ang mga bata, dahil minsan may mga kukulit pa ang mga bata, kung nang maliliit pa, no? Ang hirap din siya i-gather sa loob ng bahay. Pero unti-unti po, na-adapt po nila kung ano yung ginagawa natin. Kaya nga merong devotion. Meron tayong disiplina. Next, pagkakaroon ng kapayapaan at pag-ibig sa tahanan. Yan po yung mga epekto. Tingnan po natin. Ang sabi dito sa Colossians chapter 3 verse 13 hanggang 14, ang sabi diyan, magpasensya kayo sa isa't isa kung may nanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Higit sa lahat, taglayin ninyo ang pagmamahala na siyang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. So bakit sinasabi yan ni Apostol Pablo, no? Kailangan daw magpatawaran kayo. Sa tahanan ba, nagkakagalit-galit din? Madalas lalo na yung mag-asawa. Lagi nagtatalo. Sino dito hindi nagtatalo? Umamin. Kasi minsan ang asawa gusto niya, lagi siyang tama. Hindi totoo yun Kahit na, okay, ganito yun Magpapaliwanag ko siya ng konti lang. Sa mag-asawa, kahit na, halimbawa ako yung mali, siya yung tama. Kahit na siya tama, dapat huwag na siya makipagtalo sa akin. Huwag hindi pamukha sa akin, sa halip, iparamdam niya sa akin ang love. Ngayon, pag ako kumalma na, mumukha ako, sa kanya ipaliwanag. Huwag niya nga awayin. Matapang ka dahil, tama ako mali ka nga At si mali naman, dapat, tumigil muna. Mag-isip. Kasi pag hindi, nag-aaway. Meron po kasing ganyan. Madalas po, sa mag-asawa lalo na pag tama siya, ayaw niyang tanggapin na mali. Pero mali pala. Mayroong ganoon. So, kailangan natin mag-isip. Yan ang isa sa mga epekto. Kung bakit sabi ni Paul, magpatawaran kayo. Isa po yan sa solusyon. Sa anak, sa magulang. Malimit pong nangyayari. Bisa nakakagalit din. Pero sa bandang uli, ang nananay sa atin, dahil tayo mga Kristiyano, nagpapatawaran. Higit sa lahat, magkaroon kayo ng pag-ibig. Ang tunay ng Kristiyano ay hindi mapagmataas, kundi mapagpakumbaba at mapagpatawad. Amen? So, yung mga nangyayari sa buong pamilya, kinakalimutan yan, hindi na inuungkat. Kapag may nagkamali, wag nang balik-balikan. Patawarin ka. Yun po yun. Kailangan magpatawaran, magmahalan. Bakit? Dahil tayo ay mga Kristiyano. Kapag sinabi kay Kristiyano, ikaw ay Kristiyano, ako ay Kristiyano, dapat nasa atin si Kristo. At si Kristo ay pag-ibig. Ang Diyos ay pag-ibig. So, bitbit natin yan. Kristiyano tayo. Bitbit natin ang pangalan ni Kristo. Tapos hindi natin kayang magpatawad. Si Kristo hindi ganon. Bakit pa natin bibitbitin ang pangalan niya kung hindi pa tayo ganon? So, isa po sa bagay na pinapaalala sa atin na dapat tayo ay dapat magpakumbaba at magpatawad. Next, ang sabi dyan, ang patotoo ay nagiging gabay at liwanag
sa pamilya. Ang sabi po, ang patuto ay nagiging gabay at liwanag sa pamilya. Ito po, yung epekto niyan. Nakikilala ng pamilya ang katotohanan. Nakikilala po ng pamilya ang katotohanan. Kapag nakikita sa isang Kristiyano ang kabutihan, katapatan at pananampalataya, ito ay nagbubukas ng puso ng kanyang pamilya sa Diyos. Amen? Ayaw niyo ha? Kapag nakikita ang katotohanan, nagbubukas daw ang puso ng bawat miyembro ng pamilya. Kasi ito po yung epekto kapag tayo mga Kristiyano, nakikita nila na dito ang katotohanan. Maging curious ka, ano kaya meron dito sa tao to? Inaapi na to, sinasaktan na to kung ano ang ginagawa sa kanya, pero napakabit pa rin niya, di ba? Isa po sa epekto niyan, naku-curious din po ang ating pamilya. Siyempre, ang bukang bibig natin dahil ito sa biyaya ni Lord. Sino po ang malilit magsabi ng ganon? Ito po, lahat po sa ating buhay, dahil po yan, kaya natin nagagawa, na-achieve natin ang lahat na bagay, dahil po sa biyaya ni Lord. Amen. Hindi po natin kaya kung tayo lang sa sarili lang po natin. Ang sabi dito, halimbawa ito, kung ikaw ay tapat, mapagpatawad at may malasakit, magtatanong sila kung bakit ka na iba. Meron pong pagkaka-curious po yan. Bakit itong tao na to? Ano kaya ang meron dito? Bakit siya ganyan? So, makikita nila ang pagkakaiba natin sa iba. Nakukuha niyo po? Amen. Alam niyo po, kung hindi tayo Kristiyano, yung dating buhay natin, kung iisipin at babalikan natin, makantik ka lang ng konti para ka ng tigre at leon. Ganun po ang buhay natin noon. Ako ganun din po. Subukan mo akong salingin. Mag-aaway talaga tayo. Pero ngayon, mas nananay po yung pagtitimpi. Kasi alam mo bakit? Bit-bit po natin ang pangalan ni Kristo. Mananaig pa rin sa atin ang love. Sa halip na makipag-away, magpapakumbaba. Lahat po tayo, ganoon. Ang patutuo nagdudulot ng paghahangad na maglingkod sa Diyos. Ang sabi niyan, epekto, naaangkay ang mga mahal sa buhay sa pananampalataya. Sa iyong pananampalataya, panalangin at pamumuhay, nawiwili ang iba sa Diyos. Masarap po kayo lagi nandito sa church. Kaya pansinin po ninyo, lalo po may mga gathering tayo dito, ayaw na mag-uwian. Napapansin nyo? Mas masarap po laging sa presensya ng Panginoon. At natutuwa ang Lord sa mga taong gano'n na mas gustong-gusto yung nagsasama-sama, nagkakaisa sa layunin. Para saan? Para maparangalan ng Diyos. Mas nais po yun ng Diyos. Next po. Ang mga anak ay natututong manalangin dahil nakikita ito sa magulang. Ito po yung mga epekto po, no? Ang mga anak din, natututo rin. Kami yung apo namin. Dati, kapag niyayaya namin, yung apo namin, may ubo lang ngayon, hindi kaya sinakasama, inuubo pa. Dati, magpipray tayo, ayaw niya. Lalo na pag magtatapos sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayaw ko. Kasi hindi niya alam. Pero ngayon, pag tanungin mo siya, may sakit ka, pray na ako kay Papa Jesus. Unti-unti, mauunawaan niya ang halaga ng itinuturo natin. Ngayon, pag may sakit siya, Papa, pray mo ko kay Lord. Alam niya na kung ano ang gagawin. Bakit kay Lord? Kasi si Lord ay may kagalingan. Ang sabi sa kanta kanina, kay Yahweh ay may kagalingan. Kay Yahweh ay may pagpapala. Kaya yan po ang pinaka masarap sa buhay Kristiyano. Pero marami rin pagsubok na kinakaharap.
Ang asawa ay lumalapit sa Diyos dahil sa tiyaga at kabutihan ng kaparihan. Tandaan po natin yun, no? Pamilya, mga kapatid, kung ang ating mga asawa ay hindi pa natin nakakasama sa pananambahan, sa pananampalatayang Kristiyano, huwag tayong panghinaan ng loob. Darating ang panahon, magtyaga lang tayo, ipag-pray natin. May gagawin tayo. Hindi po bingi ang Diyos. Lagi po siyang nakikinig. Lalo na kung alam niya ang puso natin. Ibinibigay po yan ng Lord. Magtataka ka na lang, palang araw, kasama mo na pala. Baka mas maiiyak ka pa. Kasi si Lord, hindi niya hinahayaang magkalayo ang isang pamilya o magulo ang isang pamilya. Kapag ka lumalapit tayo kay Lord, lagi niya bine-bless. At ang ikatlo po, tandaan natin to, mga kapareha, meron po kayong gagawin. Ang hamon ng Diyos sa pamilya, Kristiyano. Yan po, hamon. Maging ilaw sa loob ng tahanan at sa komunidad. Ang sabi dyan, ito po yung hamon sa atin, maging ilaw sa loob ng tahanan at sa komunidad. Matthew chapter 5 verse 16, ang sabi dyan, ganun din ang dapat ninyong gawin. Pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at pupurihin nila ang inyong amang nasa langit. Tayong mga Kristiyano, hindi tayo binigyan ng ilaw para itago. Kung Kristiyano tayo, dapat Kristiyano tayo. Amen? Huwag tayong mahiya kung may gumagawa ng hindi maganda, hindi mo naman sila awayin. Ito kami, si Pastor Banon, si Pastor Regino, nung kami sumasama pa no, kay Vice, board member Kantipuan sa Jatin, yung mga tao niya doon, pag nag-jatin na kami doon, nandun si Pastor Bal, pag nandun na kami, minsan kasi sinaway namin sila. Pwede nang magpintuhan na wala nang murahan. Kasi malulutong talaga ang mura. Yung expression na yon, pag naandun kami kasama, may nagsalita ng gano'n, andyan si Pastor. So, ibig sabihin, may influensya. Ang liwanag po niyang pagsaway, ang liwanag natin, natututunan po yan nila. Nahihiya rin sila. Kasi wag po natin ugaliin sa bahay lalo ng mga bata, ng mga anak natin, o maging sa mga apo natin, huwag natin hayaan na sila mismo na-adapt nila yung paligid. Kasi ang totoo, ang ating mga anak, kung maliliit pa o yung mga apo man, hindi natin maiwasan makisalamuha sa iba. Tama? Hindi maiwasan. Pero, tandaan natin na maging alert tayo sa kanila at baka mamaya sa mga kalaro, nakakapakinig sila ng ganoon. Kasi ang sabi ng Bible, hindi totoo ang lumalabas daw sa bibig ay nagmumula sa puso. Kaya pag sinabing expression, hindi naman totoo yan. No, kapatid. Sa mga estudyante ko, may tinuro ko po yan sa kanila. Payag kayo na yung anak nyo nag-PPI at ang PPI ay ikaw. Ang PI ang laman nun, ano yung nanay? Ano sa word yun? Mababang lipad na kalapati. Ano ba tawag ito yun doon? Ayaw ko rin kasing pagkitin. So, meron pong pagkagayon na yung kulturan gano'n ang naadak mo, akala mo, tama, kasi expression nga, di ba? Pero sa katagalan pag ginagamit, yung mali na yun, parang nagiging tama na kasi laging ginagamit. Kapag napakinggan ng bata, di ba sa loob ng pamilya, laging ginagamit ang gano'n, akala nila tama yun. Pero mali pala. So doon, isa sa Pastor Cal, sabi ko sa inyo, noong doon, natutuwa siya kasi yung dating mga nagmumuro, kasi mga karamihan po rin mga barangay captain yun at mga konsyal, mga politiko po yan. So wala silang pakialam sa mga ganun. Pero pag nandun kami kasama, wala pong nagmumura pag kasama kami. So merong influensya. Kaya sabi dyan ni San Mateo, ganun din ang dapat ninyong gawin. Pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at pupurihin nila ang inyong amang nasa langit. So ang mapaparangalan doon, ang ating Diyos Ama. Amen? Amen. So meron po tayong gagawin.
Sa gayon, makikita ng mga tao ang inyong mabubuting gawa at luluwalhatiin nila ang inyong Ama. Ang mga tao po na nakikita sa atin, ano po, maaaring magtanong din sila sa atin, bakit ano ba meron sa iyo at bakit ganun na lamang? Meron na po tayong pagkakataon para bahaginan sila, mashiran sila kung paano ang ginawa ng Diyos sa buhay natin. Yung tinanggap natin ang kabutihan mula sa ating Diyos. Kaya pa dapat tayo mga Kristiyano ay patuloy na magliwanag ang ilaw. Amen. Amen! Huwag tayong panghinaan ng loob. Minsan nakakaranas tayo ng mga pagsubok sa buhay. Sa halip na lumayo tayo, huwag pa tayo palayo, mas lalo tayong lumapit kay Lord. Amen? Amen. Totoo, mahinga po tayo. Lahat po tayo. Wala pong malakas sa atin. Pero dahil kay Lord, kaya tayo lumalakas. Amen. Amen? Next, maging tapat sa gitna ng pagsubok. Ito po yung hamon sa atin. Galatia chapter 6 verse 9. Kaya huwag tayo magsasawa sa paggawa ng mabuti dahil sa tamang panahon matatanggap natin ang ating gantimpala kung hindi tayo susuko. So ang hamon po niyan, kahit po tayo dumaan sa matinding pagsubok ng buhay, ang sabi ni Pablo, huwag tayong titigil sa paggawa ng mabuti. Kahit pa yung mga taong ginagawa tayo ng hindi mabuti. Ano ang susukli natin? Kabutihan at love. Kasi bitbit natin ang pangalan ni Kristo. Dapat iyan ang makita sa atin. Ang mga pagsubok sa pamilya ay bahagi ng pagpapalago ng pananampalataya. Patuloy na maglingkod, magdasal at magtiwala sa Diyos. Dapat po malinaw po sa atin ang mga pagsubok po sa pamilya at wala pong ligtas yan. Lahat po tayo dumadaan sa pagsubok ng buhay. Sa mga asawa, hindi po permanente ang buhay ng tao. Minsan nagkakasakit, minsan pa namamatay. At kapag ang partner natin, ganun ang nangyari, minsan pinanghihinaan tayo ng loob. Marami na pa akong nakitang ganyan. Sa mga estudyante ko kung meron mga inatake. Sa pamilya nila, meron mga inatake rin. Ano ang nagiging sanhi noon? Siyempre, paralyzed. So, lahat tayo pwedeng mangyari sa atin yan. May isa po akong paalala, no? Tayo mga Kristiyano, dapat ingatan natin ang ating mga sarili. Kahit na nagtitiwala tayo kay Lord, huwag tayong gumawa kung meron pong mga bawal sa ating physical na katawan. Huwag natin sabihin, bahala na si Lord kasi na kay Lord naman ako. Mag-iingat pa rin po tayo. Kasi tayo dapat maging malusog, healthy, para magamit tayo ni Lord sa paglilingkod. Amen? Isa po yan sa hamon kasi ang sabi nga, ang pagsubok sa pamilya ay bahagi. Susubukin po talaga tayo, maaaring magkasakit din tayo, lalo na sa panahon natin ngayon. Pero paalala po natin, meron pala itong bakuna. Mamaya na po, mamaya hapon. So bakit may bakuna? Kasi po, protection din po yan. Ako meron na po akong bakuna. Last month, pagpunta ko doon sa office, doon sa Shada office, sabi ni Doc, bumaba ka muna doon, pastor, at magpasaksak ka muna. Sabi ko, saksak? Puro saksak ng anti-rabies yung mga nagkarasan ko. Ano yung pastor? Sabi niya, flu vaccine. Sabi niya, o sige, baba na naman, pasaksak ako. So, isa po yan sa nagbibigay proteksyon sa atin. Dapat pangalagaan natin ang ating sarili. Kasi kung tayo ay sakitin, hindi na natin magagawa ang nais paggawa sa atin ni Lord. Conclusion po, alauna na. Ay, alas-usin pala. Ayan pa ang conclusion, no? Si Josue po, siya ay huwaran, hindi lamang sa bayan, kundi sa sariling tahanan. Ipinakita na ang tunay na paglilingkod ay nagsisimula sa pamilya. Sa pamilya po natin. Dapat malinaw po sa atin ang unang paglilingkod sa Diyos ay nag-uumpisa sa pamilya. Bakit? Sa ating kapwa. Hindi po natin nakikita ang Lord. Kung paano natin paglilingkuran ang Lord,
kailangan sa pamilya, sa ating neighbor, sa ating komunidad. Pero tandaan natin mga kapatid, mag-uumpisa yan lagi sa ating sarili. Sa sarili natin. Inaangkay ang sambahayan sa buhay na may kabanalan at katapatan sa Diyos. Ang tunay na Kristiyano ay hindi lamang nakikita sa simbahan, kundi sa kanyang relasyon sa kanyang pamilya. Kung nais natin ang pagbabago sa lipunan, ito ay dapat magsimula sa ating mga tahanan. Makikita po natin sa ating mga tahanan. Sa pamamagitan ng buhay na may pananalig, pagmamahal at mabuting halimbawa kay Kristo. Ito po ang hamon sa bawat isa po sa atin. Ikaw ba ay tunay na patutuo ng Kristiyanong buhay sa iyong pamilya? Kung yes po, piliin mo ngayon na maglingkod sa Panginoon. Ikaw at ang iyong sambahayan. Kaya pinatuloy, dyan po tayo magtatapos. Okay, yes. Salamat at alam niyo mga kapatid, minsan ang buhay natin masasabi natin na puno ng hiwaga. Minsan hindi natin maunawaan ang mga bagay-bagay kung bakit nangyayari sa atin. Pero tandaan natin mga kapatid, ang ating pong Diyos ay lagi po nakamasid at lagi po nakatingin sa atin. Ang tayo ng isang awitin. Tayo mga kapatid. Yes, Lord. Hallelujah. Sa gitna ng bawat takutan, Hallelujah. Hallelujah. Salamat po, Diyos. sa gitna ng aking pagkukulang, Thank you, Jesus. katapatan mo, O Diyos ng lahat. Sa puso at ang damdamin, ika'y mananatili, walang hanggan ang alay mo, pag-ibig, katapuan, ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa Diyos, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawin, na walang hanggang pagpupuri, ang puso ko'y sa'yo. Dakilang Ama, salamat Panginoon sa umaga na ito, God. Aming Diyos, kung kami po ay may mga kakulangan Panginoon sa buhay, pag hindi namin mapamahalaan ang aming mga pamilya, amin pong inilalapit ang bawat isa Panginoon. Lord, bigyan niyo kami ng tapang, ng lakas Panginoon, ng wisdom Panginoon kung paano namin pamuunahan ang bawat tahanan Panginoon. Sa bawat isa sa amin na nandito ngayon, na may kanya-kanyang pamilya, mga mahal sa buhay, Panginoon. Patuloy mo Panginoon gamitin ang bawat isa. Pagliwanagin mo sila, maging isa silang patutuo ng isang tunay ng Kristiyano. Ama, patuloy na ikaw ang makita sa buhay ng bawat isa. At kung meron man Panginoon ang pagkakamali, Panginoon, Lord, ikaw i-touch mo po, Panginoon. Ipaalala mo sa bawat isa, Panginoon, ang mga dapat namin gawin. Kung paano kami makakasunod, aming Diyos, ang kahinaan namin bilang tao, tunay nga po na patuloy namin nararanasan. Subalit dahil sa iyo, Panginoon, patuloy kaming nagtitiwala na
na may magagawa ka, Panginoon. Na sa darating na mga panahon ay hindi lang ang ilang pamilya na magkakasama ditong nananambahan, kundi kami lahat, O Diyos, ang bawat pamilya namin ay makasama namin sa lugar na ito. Salamat po sa umaga na ito. Salamat sa iyong mensahe. Nawa, patuloy mo kami magamit at maging patotoo, hindi lamang sa aming pamilya, kundi maging sa aming komunidad. Salamat po, Diyos. Tinataas namin sa iyo ito sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.